بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. Al-Muba'ad. Sa akin pong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa puntong ito ay welcome po sa Kape Talakayan. Mga kapatid, mga kaibigan, sa kahit sa panig man po kayo ng mundo, kayo man po ay nasa Saudi Arabia, kayo man po ay nasa Kuwait, nasa Qatar, nasa UAE, o sa Amerika, kahit sa panig man po ng mundo ay binabati po namin kayo ng ating universong pagbati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, ang dakilang habag at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli po, ito po ang inyong kapatid na si Brother Knife Marino, o kilala din po Brother Abdul Wahid. Mga kapatid, mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay meron po tayong muli na isang mamahalagang tatalakaying paksa. Ito po ay series of topic na siya pong aming isasagawa ko ni Ka Rashid Indasan. Ano po yun? Ito po ang itanong mo kay Suriano, sasagot din si Ka Rashid. Hindi po namin hinahangad sa aming pong mga kaibigan na kaalib po sa pananampalatayang ang dating daan na saktan po kayo o gibain o sirain ang inyong paniniwala o atakihin ang pang-personal yung paniniwala, kundi ang hangarin lang po namin ni Ka Rashid Indasan ay hindi po namin ito, ay hindi namin kayong saktan, kundi ay magkaroon lamang po ng objective sa matter na to. Na halimbawa, merong ipinungkol kay Soriano. At sasagutin naman namin, o ibibigay namin kung ano ang view namin regarding sa tanong na iyon. So mamaya ito po ay ipapaliwanag ni Ka Rashid bakit ito po ang naging pangalan ng series of program na itanong mo kay Soriano, sasagot din si Ka Rashid, mga kapatid. So, tunay nga po ng lahat ng pagpulit, pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang muling sugo at propeta. Muli po mga kapatid, ay tinatawagan ko na po ang inyong abang likod na si Ka Rashid Indasan. Ka Rashid? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Magandang gabi po sa inyo dito po sa Pilipinas. Katulad na nasabi na aking kasama, ito po ay serye at pagtatalakay sapagkat ito pong mga gagawin po namin series of lecture ay may kinalaman po sa kaibayo nating pananampalataya, iba't ibang reliyon. Ngunit in particular po, dito ay itanong mo kay Soriano, sasagot din si Ka Rashid. Ang layunin po namin ay hindi upang sabi nga ng aking kasama ay mamersonal. Kundi, una, total, kiniliti naman ni Ka Eli Soriano ang Islam. Ilang beses na rin niya kiniliti. Umaksa din patungkol sa Islam. Pagkatapos, wala namang masama kung ikukumpara natin kung ano naman ang sagot sa ganang pananampalataya po ng Islam sa mga ibang itinatanong kay Ka Eli Soriano. Kumpara lang naman natin.
At yun po ang ating objective. Patayaan natin yung mga makapanonood o makapakikinig kung ano yung patingin nila mas tama. Totoo yun. Diba? Siguro, simulan natin kasi ang paksa ng ating tatalakayin, yung katanungang ipinungkol kay Ka-Eli. Ano yun? Sino ang Diyos at nasaan ang Diyos? Yun muna, doon muna tayo. At maganda siguro, iparinig muna natin sa ating mga tagapanood. No? Tsaka ipakinig natin sa kanila kung ano po yung particular na sagot ni Ka-Eli patungkol po dito. Pero bago po yan, dapat maalala po natin, kasi sa katanungang sino ang Diyos at ilan ang Diyos, may nagtanong kay Ka-Eli Soriano, sino ang Diyos? Sinagot niyo ito, of course, sa pamamagitan ng pagbabasa ng talata sa Biblia. Ikukumpara natin ngayon kung paano sinagot ito ni Ka-Eli. Nasagot ba ito sa pamamagitan ng talata sa Biblia? No? Nasagot ba ito ni Ka-Eli Soriano? Tama ba naman yung sagot niya? Ikukumpara natin, kapatid. Pero bago yan, dapat meron tayong malaman. Una, si Ka-Eli Soriano, kasi base ito sa kanyang babasahing talata si Ka-Eli Soriano, may paniniwalang ang Diyos merong hindi alam. Yes. Ulitin ko pa, may doktrina po na itinuturo si Eli Soriano, ang Diyos ay merong hindi alam. Mamaya po, ipaparinig po natin yan. Ano pa? Ano pa? Bukod doon. Maraming Diyos. Hindi po iisa ang Diyos. Marami. Si Kristo, Diyos na tunay din. Bukod kay Kristo, marami. Isang barangay nga daw, humigit pa. Marami. Lahat ba tunay yan? Tunay yan. Ilang beses na sinasabi yan Mali daw ang tanong, ilan ang Diyos? Dapat daw ang tanong, ilan ang Ama? Isa lang. Ilan ang Diyos? Marami. At narinig ko na sa kanya, Christian is polytheistic religion. Ang monotheistic daw, Islam. Siya nagsabi niya Yung polytheistic, yung polytheism, yung paniniwala sa maraming Diyos, polytheistic religion, maraming Diyos. Ganun daw ang Christian. Ganun daw ang Christianity according to Eli Soriano. Yung monotheistic daw talaga, yung mga Muslim. Kasi si Allah lang daw ang nag-iisang Diyos na tunay, wala nang iba. Si Allah lang daw ang Diyos. So tayo daw ang totoong monotheistic. Ang Christianity daw, according to definition of Eli Soriano, ay polytheistic religion. Naniniwala sila sa maraming Diyos. So, tandaan po ninyo, ang dalawang paniniwala, doktrina ni Ka-Eli, ay ang Diyos, merong hindi alam ang Diyos. Pangalawa, maraming Diyos. Iparinig po natin ngayon. Para yung pong paniniwala na ang Diyos ay merong hindi alam. At ito po yung Biblia na sinasabi niya na kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa ating puso. Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Pagkapatungkol mo sa puso ng tao, may talagang alam mo ng Diyos yun. Lahat ng nasa puso ng tao alam ng Diyos. Wala po akong sinabi kailanman na hindi alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Ang sinasabi ko na hindi alam ng Diyos yung i-desisyon ng tao. Yung bagay na wala pa sa kanyang puso. Yung bagay na hindi niya pa pinapasyahan kung susunod siya o hindi. Kung pipili siya ng masama at mabuti. Yun ang sinabi ni Juan, tamang-tama ho yun sa paniniwala ko. Bakit na yung puso? Bakit gano'n? Ba't yun ang mangyaring merong yung i-desisyon ng tao ay hindi alam ng Diyos? So, sana narinig po sa video, no? Ano raw sabi niya?
naniniwala siya na alam ng Diyos kung ano nasa puso ng tao. Kaya lang, merong hindi alam ng Diyos. Ano yun? Kung ano ididesisyon ng tao, O ipapasya. kung ano ipapasya ng tao, kung gagawa ba siya ng masama o mabuti, hindi daw alam ng Diyos. Yun ang hindi alam ng Diyos. Meron pa siyang ibang talatang ginagamit yan para patunayan yung mga bagay na yan. Basahin nga natin yung patungkol kay Baal. Brother Anay, yung binasa natin yung pamakailan. Yes. Dalawang talata yan. Yan ay nasa aklat ni Jeremias. Okay. Paunahin mo muna siguro yung nasa 19:5. Okay, ganito po ang ating mababasa sa Jeremias 19:5. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal na hindi ko inutos o sinalita man o pumasok man sa aking pag-iisip. Ginagamit niya itong talatang ito kasama nung Jeremias 7:31 para patunayan na hindi pa alam. Nakita mo? Sabi kasi dito, hindi pumasok man lamang sa aking pag-iisip. In other words, hindi raw alam ng Diyos na susunugin yung mga anak nila bilang handog na sinusunog kay Baal, yung Diyos-Diyosan. Oo. Hindi daw alam ng Diyos yung pagpapasya. In other words, alam mo, medyo may problema rito kasi kung dito mababasa mo, na hindi ko iniutos o itinakda, ni pumasok man lamang sa aking pag-iisip. In other words, lalabas, hindi alam ng Diyos dito, nagagawa talaga sila ng masama. Pero magkagayon pa man, tsaka niya nalaman na masama pala yung ginawa ng mga taong sinunog yung kanilang mga anak para ihalay kay Baal. Doon pa lang niya nalaman, pagkaraan, Ihandog kay Baal. inihandog at sinunog. Lalabas prayo, hindi pala niya alam. Pero hindi mo natin questionin yung talata na ito. Ang kina-question natin yung turo niya patungkol sa meron daw hindi alam ang Diyos. Kasi may kinalaman ito sa kanyang sasabihin. Oo. Kung paano niya sinagot ang sino ang Diyos. Meron siyang talatang binasa. Iparinig natin ulit bago natin ituloy-tuloy ang ating paksa. Ito yung pangalawa. Ito na yung katanungan kung sino ang Diyos At nasa ng Diyos. Na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ako'y kaamong Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Yun po palang Diyos, siya yung nakakaalam ng wakas. Alam niya na yung mangyayari mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Ganun po ang Diyos. Siya lamang ang nakakaalam ng mangyayari mula umpisa hanggang sa katapusan. Pinakikilala niya ang kanyang kapangyarihan. Alam niya mangyayari bukas, sa makalawa, sa makaitlo, sa 1 taon, sa susunod na dekada, sa susunod na 100 taon, sa susunod na 1,000 taon. Alam niya na yung mangyayari. Kaya nga ipinasulat niya na po sa Biblia. Magtataka ka nga po, kapatid Kayo 80 anyos, Siguro nung bata kayo, ang po nun, ang sasakyan nun, mga kalesa, kaya nga meron ganong mga kanta nung araw di ba? Si kapatid 82 anyos. Kapatid naman ito, ibig sabihin nung bata siya, ay mga sasakyan ng mga kalesa, at saka siguro mga ilan-ilan na mga sasakyan, mga karwahe, gano'n. Pero kapatid, yung Diyos na nakakaalam ng mangyayari hanggang sa katapusan, meron siyang inilagay na hula sa Biblia, ang nakalagay doon sa Daniel 12:4 ay ganito. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago.
Yan po ay naisulat yan, kapatid. Nakasulat yan, 2,000 taon na nakakaraang mahigit. Bago pa ipanganak ang Kristo, nakasulat na po yan sa aklat ni Propeta Daniel. Sabi ng Diyos, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paroon at parito. Ang kaalaman ay lalago. Lalago ang karunungan, lalago ang siyensya. Pag malapit na ang wakas. Sabi ng Diyos yan, ha? Tingnan nyo, makikita nyo, kapatid, totoo yan. Nung bata kayo, hindi naman malago ang kaalaman, di ba? Nung bata siguro kayo, wala pang television eh. Dahil 82 anyos na kayo. Kasi nung bata ako, ay wala kaming television eh. Tapos nung ako'y mga siguro 10 taon na ako, saka lang nakabili yung tatay ko ng television. Kasi kung may television man noong panahon na yun, hindi pa available sa lahat eh. Kasi mahal na mahal pa. Dumating yung panahon, lumabas yung transistor radio. Kasi nung bata ako, yung radyo namin nakasaksak sa kuryente. Ayaw tumugtog pag hindi nakasaksak eh. Minsan hapon, dumating yung tatay ko, may dala-dalang bag. At tumutugtog yung bag, nagtataka ako. Ano yan po pa? Sabi ko, nung buksan transistor radio, manghang-mangha ako nun dahil ang radyo namin, yung ivory naming radyo, sasaksak ko muna bago tumugtog. Yun, hindi naman nakasaksak sa kuryente, tumutugtog. Hangang-hanga na ako nun. Transistor radio. Dumating panahon, dumating tatay ko, may dala-dala na naman ulit. Television naman, may color. Dati wala kasi nun eh. Kaya nakita ko sa aking edad na ito, 65 anyos, nakita ko yung pagbabago ng nangyari sa ating paligid. Lalo na si kapatid na lalo na si kapatid na Juanito, 82 na siya. Matanda siya sa akin ng 18 anyos. Lalo na siguro, kung aatras pa ng 18 anyos, lalong makikita mo, hindi pa naman maunlad doon ng siyensya. Wala pang maraming tumatakbo ng parot parito. Pero ang sabi ng Diyos na nakakaalam hanggang sa wakas kung anong mangyayari, na ipasulat niya na sa Biblia, sabi niya kay Daniel, ang panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paroon at parito, ang kaalaman ay lalago. Talaga kung nangyayari, Kaya totoo na ang sinasabi ng Diyos na siya lamang yung nakakaalam ng mangyayari mula sa pasimula, yung mangyayari hanggang sa katapusan. Ano po ibig kong sabihin? Yung Diyos po na tinatanong nyo, yun po ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari sa mundo at sa lahat ng bagay. Yun po ang Diyos. Sino po yun? Basahin po natin ang 17:24 ng Gawa. Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Yan. Ang sabi po ni San Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Yung pala naman po ang Diyos eh. Yun ang gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay. Siya po ang gumawa. Ito po, pakinggan nyo kapatid. Merong mga bagay na nakikita tayo, hindi naman natin magagawa eh. Ayan, yung television, ginawa ng tao yan. Yung camera, ginawa ng tao yan. Kaya nakikita ko kayo, ang inyong pong t-shirt may guhit-guhit. Nakikita ko kayo. Nakikita kayo, may puti-puti na ang buhok nyo. Ba't po kayo nakikita? Kasi may television, may camera, ginawa yan ng tao. Pero meron hindi tayo magawa eh. Ano nung hindi natin magawa? Yung bakal, hindi natin magawa. Kinukuha lang natin yun sa lupa. Yun ang gawa ng Diyos. Yung hindi magawa ng tao, Diyos ang gumawa nun. Kaya ako naniniwalang may Diyos, kasi merong bagay hindi natin magawa, pero may gumawa. Ang katunayan, may gumawa ng mga bituin, may gumawa ng araw, may gumawa ng buwan, may gumawa ng mga planeta. Hindi naman magagawa yun ng tao. Sino gumawa nun? Paano nagkaroon nun? Mayroong Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Sa tanong nyo, ano ba yung Diyos? Sino ba yung Diyos? Siya po ang gumawa ng lahat ng bagay at
siya rin ang nakakaalam ng mangyayari mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Yun po ang Diyos na sinasabi ng Biblia, kapatid. At sa isang talata po, nagpapakilala siya at ang kanyang sabi ganito, 17:1 ng Henesis. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paano niya po pinapatunayan na siya ang makapangyarihan sa lahat? Basahin natin ang 32-39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makapitbagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan, ganyan po siya kung magpakilala, di natin Tingnan ninyo ako ang Diyos, sabi niya. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi niya. Talaga nang totoo yun. Wala naman talaga makaligtas eh. Kahit na ikaw ay presidente pa, kahit makapangyarihan ka pa, pagka gusto na ka lang kunin ng Diyos, patay ka. Walang makakatutol. Yan po ang nagpapatunay na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Lahat nasasakop niya. Walang makakatutol sa Kanya. Ang isang paraan para maramdaman natin na hindi tayo pwedeng tumutol sa Diyos, pagka kukunin na ng Diyos ang buhay na ipinairam sa'yo, hindi ka makakatutol eh. Kahit hari pa eh, hindi makatutol eh. Pagka kukunin na ng Diyos ang buhay niya, 8:8 ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang pumigil ng Espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Walang kapangyarihan ng tao sa kaarawan ng kanyang kamatayan. Ang Diyos lang ang masusunod. Yun po ang nagpapatunay na mayroon talagang Diyos, kapatid. Sino yung Diyos? Yun po ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang lumikha ng lahat ng bagay. Yun ang bumubuhay sa lahat ng bagay. Tanong nyo, nasaan po ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Sabi po ni Kristo, Ama namin na nasa langit ka. Ayun, nasa Mateo 6:9, kapatid na Daniel. Magsinalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Nasa langit po yun, kapatid. Yun po ang sagot sa tanong nyo. Marami pong gusto ko isagot, kaya lang mahaba masyado eh. Yun po ang sagot, kapatid. Sana naliwan na ganyan. Thank you, so. So, narinig po natin yung buong buo, wala naman tayo binawas dun eh. Yun po ang sagot ko. Saan po? Sa katanungan, dalawang katanungan. Sino ang Diyos at nasaan ang Diyos? Ganon niya sinagot. Yung katanungan. Ha? Hindi na lang natin na-record yung nagtanong. Pero obviously, ang sinasagot niya sa tanong ay kung sino ang Diyos at nasaan ang Diyos. Pero, isa-isayin natin. Okay. Una, ang tanong kasi sino ang Diyos eh? Eh siguro, ang panahon na kay Eli, na kay Eli Soriano, nasa kanyang panahon para sagutin yun eh. Nang direktang sagot. Eh sabi lang niya, marami pa siyang gustong sana isagot, kaya lang wala na raw panahon. Pero magkagayon pa man, unawain po ninyo, mga kapatid, ang tanong po sino? Pag tinanong mo, halimbawa ka na, sino ang presidente ng Pilipinas? Si Ninoy Aquino. Alam nga namang sagutin mo, ang presidente ng Pilipinas ay ang makapangyarihan, ang pinaka-powerful sa Pilipinas. Ang presidente ng Pilipinas ay ang nakaupo sa Malacanang. Hindi yun ang proper na sagot. Yes. Pag ang tanong sino, who, ang dapat isagot mo, pangalan, ibigay mo ano pangalan. Sino eh. Tama. Hindi naman tinatanong kung ano katangian ng Diyos eh. Tama yun. May binanggit siya eh, sa Henesis kanina, ang Diyos daw, ang makapangyarihan. Wala naman tayong tutol dun eh. Isa yun sa katangian eh, sipat ni Allah yun eh. Ha?
makapangyarihan. Kaya, ang proper, halimbawa, sa tanong, sino ang presidente ng Pilipinas? Ang tumpak na sagot dyan, ibibigay mo yung pangalan, ang presidente ng Pilipinas, si Ninoy Aquino. Hawa. Di ba? Tumbok. Oo. Ibibigay mo yung pangalan. Sino ang Diyos? Ang dami mong paikot eh. Pero dito ka maipit ka, Eli. Tingnan mo ha. Kaya tandaan po ninyo. Meron akong gustong ipaalala muna sa inyo. Ano yun? Una, turo ni Soriano na merong bagay na hindi alam ang Diyos. Pangalawa, Maraming Diyos. maraming Diyos. Doktrina nila yan. Doktrina. Dati nga, nagtanong ako kanino po tayo magdadasal? Sabi ni, kasama pa niya yun, Willie Santiago. si Willie Santiago, membro niya pa yun, kanang kamay niya pa yun. Pwedeng sama, pwedeng sa anak, pwedeng pagsabayin mo ron. Yung panalangin mo. Kasi sabi, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yung salitang pagsampalataya, para sa kanila, pagsamba yun. Magkagayon pa man, so malinaw ha, merong hindi alam ang Diyos at maraming Diyos. Bakit natin ini-emphasize yan? Kasi ito nakita natin, Brother Nepe. Alam mo, sa experience natin sa pakikipag-usap sa mga iba't ibang sekta ng Kristiyano, kahit anong anggulo, nauwi sila sa dilema. Totoo yun. Ano yung dilema? Naipit ka sa dalawang bagay na tinatanggap mo, pero o kaya, nandun ka sitwasyon na, yung dalawang pagpipilian mo, napakahirap mong piliin, o kaya unfavorable sa'yo, pag pinili mo itong dalawa. Nauwi sa dilema itong mga to, sapagkat yung paniniwala nila doon sa isa, ginigiba mo isa pa nilang paniniwala. Sinang pag-aralan po natin yung kanyang binigay. Mamaya po, babasa naman tayo sa Quran para sagutin po yung katanungan. Totoo yun. Okay? Ngayon, ano yung unang binasa niya? Brother Knight? Una-una, ginamit niya ang Isaiah 44 sa 1-7. Ayan, 44. Hindi ba 46 din? Pareho lang naman halos nilalaman eh. Almost, ang ano ko, 44 sa 1-7. O, basahin mo natin 44. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. At sino gaya ko, tatawag, makakapagpahayag at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan, at ang bagay na dumarating at mangyayari ay ipapahayag nila. Meron pa siyang sinabi kanina regarding sa pagkaalam ng Diyos sa hinaharap. Pakibasa mo yung 46 ng Isaias, versikulo 9. 9 hanggang 10. Hindi, 9 lang. Ganito ang ating mababasa. Iyong alalahanin ang dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, walang gaya ko. Tuloy. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabing ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ito yung unang versikulo o talatang binasa niya para sagutin yung tanong, sino ang Diyos? Kaya lang, hindi niya pinaliwanag yung bandang unahan ng talata. Bakit? Kasi kontra kay Eli Soriano to eh. Mamaya, elaborate pa natin kasi meron pa siyang binasa sa Deuteronomy. Oo, sa Deuteronomy. Okay? Sabi kasi dito, iyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. O, hindi pa sa explain. Ayon sa tumulat ng talatang ito, ng Isaias, yung Diyos pala, wala nang iba. Kundi siya lang. Ako'y Diyos at walang iba. O, di wala nang ibang Diyos. Kukontra doon sa paniniwala ni Eli Soriano. Pero, dito siya nagpahayag, dito siya nag-focus eh. Yung Diyos daw, siya daw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam daw ng Diyos ang mangyayari. Brother Knight, alam ng Diyos ang mangyayari bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, sa isang dekada, pagkatapos ng 100 taon, pagkatapos ng 1,000 taon.
o bago pa man dumating ang 1,000 taon, alam na rin ng Diyos ang mangyayari. Di ba? Yan daw ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. No, totoo yung Karashik, Okay. sangayon sa kanyang pahayag, sapagkat ito ay sinusugan niya pa ng talata sa Daniel 4, sa Daniel Kapitulo 12, ang mga talata ay 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawawasan, marami ang tatakbo ng paraong parito, ang kaalaman ay lalago. Okay. So, iniproses niyo dyan, yung use pala, sabi niya, ang pinapakilala rin, Totoo. alam daw ang inaharap. Alam ng Diyos yung future. Kaya nga daw pinasulat niya eh. Totoo. Yung mga mangyayari, bukas, sa kamakalawa, sa 1 linggo, sa 1 taon, before 100 years, before 1,000 years. Alam na. Alam na ng Diyos. Kaya lang, Kylie, ito ang tanong ko sa iyo eh. Kanina, pinahayag niya, kanina narinig natin. Totoo. Sabi niya, pero hindi alam ng Diyos eh. Hindi raw alam ng Diyos kung ano ipapasya ng tao. Sandali lang, alam mo, magkasalungat ito eh. Kaya Paano mo nasasabi, Kelly Soriano, alam ng Diyos yung mangyayari sa lahat ng mga panahon. Yung kahapon at saka yung darating pa. Ha? Eh sabi nga niya, mapanganib daw yung mga huling araw eh. Di ba? Tapos maraming binabasa niya yung 24 ng Mateo dati, no? Sinasabi niya sa television. May mga digmaang magaganap. Di ba? Karyan, laban sa karyan. Eh tapos, alam na pala na pre-predict na pala yun. Alam ng Diyos na mangyari yun. Kaya lang, nakikita natin, sumasalungat dun sa isang turo din niya, hindi alam ng Diyos na tayo pala, ang tao pala, ay gagawa ng masama. Sapagkat ang alam lang ng Diyos, limitado. Ang alam ng Diyos, kung ano lang yung pinasya ng puso mo. Yun ang nakikita niya. Halimbawa, iinumin mo yung baso na yan. Binasya mo sa puso mo. Alam niya na, iinumin mo. Ganun ang paliwanag ni Kylie dyan eh. Ano hindi niya alam? Hindi niya alam kung hindi mo ba pinapasya. Naku, laki ng problema dyan eh. Una, tinan mo, paano mo masasabi na alam ng Diyos ang inaharap? Kung hindi niya pala alam kung ano nasa puso ng tao. Eh sino ba ang gagawa ng kaganapan sa inaharap? Di ba tao din? Magkakagulo daw, mapanganib pagdating ng araw. Eh sino ang manggugulo? Hindi ba tao din? Sino ang makikipagdigmaan? Ayon sa 24, may digmaan daw, may away, may wars. Tao din eh. In other words, nakita na ng Diyos ang tao gagawa ng masama. Alam niya na kung ano ang pagpapasya na gagawin ng tao. Alam, mamaya mas malinaw sa Quran eh. Ha? Ganito si Payunik kasi si Kylie Soriano. O yung mga trivia question niya, nasaan ang Diyos bago lalangin ng tao bago lalangin ng Diyos ang langit at lupa? Baka ano mo rin eh. Lalabas pala, sa lupa din pala. Diba? May pasil-pasil pa siya, sa lupa rin pala baksa. Anyway, mamaya punta tayo dyan. So, ito tingnan natin. Babasa tayo ng isang talata, buti ba, pakibasa mo nga yung sinasabi sa awit. Ano yung sinabi sa yan po yung nakalagay sa yes. Piling ko po ang ating mababasa sa awit 47, ang mga talata po ay 5. Sasali po ng New 147, chapter Yes. 147. Sasali po ng Holy Bible ng New International Version, ganito po ang ating mababasa. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. I-process mo natin sa mga tagapakinig natin. Gumagamit kami ng Biblia, hindi dahil sa naniniwala kami sa ang Biblia ay salita ng Diyos. Per se. Gumagamit kami ng Biblia para mga tuwiran dito sa ating tinatalakay, particular kay Soriano.
Totoo yan. Gumagamit tayo ng Biblia para patunayan yung Biblia mismo salungat sa kanyang mga turo. Ha? Yung Biblia salungat mismo kalaban ni Soriano, yung Biblia. Tingnan mo ha. Ang binasa natin dito sa saling ko, sa version na meron ako dito, Tagalog, dakila ating Panginoon, nasa kapangyarihan ay sagana. Hindi masukat ang kanyang unawa. Hindi masukat yung unawa ng Diyos eh. Sino tayo para sukatin ang kanyang unawa? Ang kanyang pag-iisip? Diba? Pag sinabi mong merong hindi alam ang Diyos, lalabas, nilimitahan mo ang Diyos. Brother Knight? Totoo yan, Karashid. Lalabas, sinukat mo. Hindi rin masusukat eh. Diba? Halimbawa, Yung para sa tao. by the way, dito sa Kape Talakayan, meron tayong coffee, tong Malaysia, with tong Katali. Pagkatapos, meron din tayong Arabica, yung specialty po natin na Robusta coffee. Dito po, tingnan po ninyo, namin po ninyo ang kape dito sa Kape Talakayan. Halimbawa, yung kape. Alam mo, sukat nito eh. Paano mo masasabing kulang? Kulang, hindi sapat. Siyempre, alam mo yung sukat ng baso eh. Ganun din sa Diyos. Yung Biblia mismo nagsasabi, hindi masukat ang kanyang unawa. Ngayon, sasabihin mo, merong hindi alam ang Diyos, di sinukat mo ang Diyos. Dito naman, Karashid, sa saling ko, ang kanyang unawa ay walang hanggan. Walang hanggan ang kanyang unawa eh. Biblia na nagsasabi mamaya pakinggan nyo sa Quran. Ito salungat sa kanya eh. Meron pa tayong babasahin. Ito. Sabi kasi ni Kaeli ito, hindi alam ng Diyos kung ano ang ipapasya ng puso mo. Di ba? Kung ano yung magiging niyat mo. Di ba? Kung ano yung ipapasya ng puso mo, kung gagawa ka ng masama o mabuti, hindi alam ng Diyos yun. Ang alam ng Diyos, kung ano yung nasa puso mo, halimbawa, naging konklusyon mo na. Kung ano yung nasa puso mo, halimbawa, ganito. Ang nasa puso ko, uminom ng kape. Ito na, alam na raw ng Diyos yun. Kaya lang, meron nakalimutan si Kaeli. Paano kung magbago pa siya ko? Alam ba ng Diyos yun o hindi? Alam, syempre. Pero kay Kaeli, lalabas, hindi alam. Naku, Ang alam lang niya kung ano yung pinasya ko. Tama? Di ba? O pinasya ko. Pinasya ko, iinumin ko, kukunin ko ang basong ito. Alam na Diyos yun, di ba? Biglang nagbago. Pwede ba magbago? Pwede. Di ba, na gano'n naman tao, nagbabago tayo. Minsan, nakapila ako sa LRT. Andun ka na, malapit ka na, biglang all of a sudden, magbabago. Bawat pitik na Diba? orasan. Yung magpapakasal na nga eh, layunin ng puso mo, papakasal na kayo. Di ba may ganyan? Alam ng Diyos, magpapakasal na sila. Pagkatapos, all of a sudden, biglang magbabago eh. Ang pasya, hindi na pala sila magpapakasal. O kaya tatakbo. Yan ang problema sa paliwanag ni Kaeli Soriano. Lalabas pala, hindi alam ng Diyos na magbabago ang aking pasya. Pasya ko, inumin ko itong kape. Ito na, pinasya ko na. Ayun ang alam ng Diyos. Kung ano raw nasa puso mo, kung ano pinasya mo na, yun ang alam ng Diyos. Ang hindi niya alam, kung ano ang ipapasya mo. Narinig natin kanina eh. Hindi alam ng Diyos na, bago isip ko. Hindi niya alam. Parang lumalabas ng Karashid, binigyan niya ng limita yung kaunawaan o yung sabihin natin, ang ginamit kasi sa salin na to, yung kanyang unawa ng Diyos. Binigyan ng limitado kasi sabi dito sa salin na bagong sa libutang salin ng banal na kasulatan na isinalin ng saksi ni Jehovah, maganda yung composition nila dito sa Tagalog eh. Ang ating Panginoon ay dakila at sagana sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay higit pa sa maisasalaysay. Kulang ang ating pananalita, yung ating pagsasalaysay. Sa unawa o karunungan ng Diyos. Hindi mo masukat daw eh. Pag sinabi mo, kita mo alam mo sukat nito kasi alam mo eh. Limitado to eh. Pag sinabi mong kulang, naluwas, nilimit mo siya. Yung karunungan ng Diyos, hindi raw masukat eh. Kaya pag sinabi mo,
na merong hindi alam ang Diyos. Sinukat mo ang Diyos. Sinukat mo ang kanyang kalaman. Sinukat mo, parang binigyan mo ng examen ng Diyos eh. Binigyan mo ng quiz. Mo, parang sa school, di ba? Nasusukat yung karunungan mo, pag-exam, alam ng teacher o ng guro kung hanggang sa level ng iyong kalaman sa particular subject. Ganun ang ginawa niya sa Diyos eh. Kasi hindi raw alam ng Diyos. Eto, Aileen, makinig ka. Babasa tayo ng talata. Siguro kasi bago ko muna bumasa ng talata, iparinig muna natin sa mga nanonood yung kanyang sinabi, yung kanyang pahayag. Ulit? Oo, Ulitin natin. Ulitin natin patungkol sa bagay na yun. Okay. Ano Mas natin? maganda, sige. Oo, ulitin natin. Para mas maalala nila. Okay? At totoo po yung Biblia na sinasabi niya na kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa ating puso. Sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Pagkapatungkol mo sa puso ng tao, may talagang alam mo ng Diyos yun. Lahat. Dali lang ha. Nalalaman daw ng Diyos ang lahat ng bagay, pero nilikot niya pa eh. Ang ibig sabihin, kapag pagdating daw sa puso ng tao, alam ng Diyos ang lahat ng iyon. Oo. Di ba? Pero limitado pa rin. Bakit? Kasi yung sinasabing nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay, partikular sa puso, kung ano na yung pinasya. Pakinggan niyo ulit. Sa puso ng tao, alam ng Diyos. Wala po akong sinabi kailanman na hindi alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Ang sinasabi ko na hindi alam ng Diyos yung i-desisyon ng tao. Yung bagay na wala pa sa kanyang puso. Yung bagay na hindi niya pa pinapasyahan kung susunod siya o hindi. Kung pipili siya ng masama at mabuti. Yun ang sinabi ni Juan, tama-tama ho yun sa paniniwala ko. Bakit nasa puso? Bakit gano'n? Ba't yan ang mangyaring merong yung desisyon ng tao ay hindi alam ng Diyos? Ayan, ayan. Pati si Manolo Papis nagtake. Bakit ganun? Merong ididesisyon ng tao na hindi alam ng Diyos. Kasi ano sabi ni Eddie Soriano? Ang sinasabi ko, merong hindi alam ang Diyos. Yung ididesisyon ng tao. In other words, kung ano ang magiging layunin mo, kung ano magiging pasya mo, yun ang hindi alam ng Diyos. O, di ba? Malinaw. Oo. O. Sige, Karoship, Magbasa muna tayo. Biblia muna tayo. Oo, kasi may talata siya Kaya pinag- lang sumasalo. Kasi alam mo, kaya tayo napunta dyan, mga kapatid. Kasi ang tanong, medyo malayo nga supposed to be. Sinasalungat niya rin yung kanyang pahayag. Ang tanong kasi, sino ang Diyos? Eh, binasa niyo yung nasa Isaiah. Yes. Na pinagmalaki niya, na ito palang Diyos, i-define what is God. God, yung Diyos, He knows the future. Knows what will happen. Diba? Oo. Pero mo, kaya nga daw pinasulat niya na eh. Alam niya na ang mangyayari. Pinasulat niya na ang mga bagay na mangyayari. Kaya nagtataka lang tayo, yung mga magaganap, yung mga mangyayari, partikular sa mundong ito, tao naman ang kikilos eh. Tao naman ang papapil eh. Tao naman ang gaganap eh. Ibig mo sabihin, hindi alam ng Diyos kung ano gagawin ng tao? Eh bakit ka sinabi? Bakit ka naniniwala na alam ng Diyos ang mangyayari sa future kung hindi niya alam kung ano nasa puso ng tao? Yun ang mahirap nun. May babasahin tayo. Basahin natin yung 139 ng awit. O, 139, chapter 139 ng Salmo o ng awit. Mga awit. Saan ang sali ka ang gagamitin? Basahin mo muna siguro yung... Ito, basahin mo muna ito. Dito na lang. Sa English. English ba yan? Hindi, sa salin ko. Oh, sige. Yan yung Ang dating ng Biblia. Ang dating Biblia. Yan ang Biblia. Ang Biblia. Ang Biblia. Yung sa'yo, ang bagong ang Biblia. Okay. Okay. Sabi dito, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ko. Iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig. Iyong naunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas, ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo.
iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Anong sinabi sa talatang 4? Basa mo nga. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ito, dito sa Psalms, ang bagong ang Biblia, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Brother Knight, pakibasa mo itong salin sa English, itong contemporary English version. Basahin mo muna dahan-dahan, 1 hanggang 4. 1 hanggang 4. Okay? Sa English yan, ha? Sabi dito, Pakinggan mo ninyo. 1 hanggang 4. You have looked deep into my heart, Lord, and you know all about me. You know when I am resting or when I am working. And from heaven, you discover my thoughts. You notice everything I do and everywhere I go. Before I will speak a word, you will know what will say. Allahu Akbar. Tama, ulitin natin. Ano sabi niyo sa verse 4? Ha? Before I even speak a word, you know what I will say. Makita mo? Bago pa man magsalita ang ating bibig, you know what I will say. Etong tanong, Allahu Akbar. ha? Hindi ba maraming pagkakataon sa ating pagsasalita? Na nagsasalita tayo, hindi natin iniisip, wala sa puso natin, pero spontaneously, instinct, biglang lumalabas sa bibig natin. O, yung magulat ka lang eh, hindi mo yun iniisip eh. Ay! Natakot ka. Naging O maka. kaya, diba? Yung bukang bibig ng mga Pilipino, yung Allah. Ala, kalimutan ko. Iniisip mo ba yun bago mo sabihin? Hindi. Pero ang sabi sa talata, bago pa man sabihin ng aking bibig, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, before I even speak a word, you know what I'm going to say. Allah. In other words, wala pang pagpapasya sa puso mo, Brother Knight. Alam na ng Diyos. Allahu Akbar. Salamat ito kay Kylie. Oh, before I will speak a word, you know what I will say. Oh, yun bang mga sinasabi natin? Ang lahat pa ng sinasabi natin? Ang lahat pa ng lumalabas sa ating bibig? Pinasya muna ng ating puso? Maraming beses tayong nagsasalita. Hindi natin pinapasya pa sa puso. Kasi yun lang daw alam ng Diyos eh. Ha? Ang alam lang ng Diyos, kung ano yung pinasya mo. May problema eh. Hindi pala niya alam kung yung pasya natin, pwedeng magbago eh. Tayo mismo nagbabago eh. Binabago natin ang ating pasya. Tama? O. Diba? O. Maraming beses tayong nagsasalita. Maraming beses na may lumalabas ng mga salita sa ating bibig na hindi natin iniisip o hindi natin pinag-iisipan o nilalayon sa ating puso. Di ba? Bigla na lang. Bigla mo na lang sinasabi. Kasi lumalabas sa Kanya, ang alam ng Diyos, kailangan pasyahin mo muna. Pag nagkaroon ka na ng konklusyon sa puso mo, pagpapasya mo, konklusyon mo, yun ang alam ng Diyos. Sa lumat ang talatang ito, before I will speak a word, you know what I will say. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng yun ay alam mo. May pangangatlo siyang ginagamit ka, Rashid. Makagamitin niya yung Deuteronomio 13, 1 hanggang 3. At saka nag-edit naman sa recording kung hindi diretso lang.
nandoon siya bumabatay sa kanyang pangangatwiran na hindi talaga alam natin, hindi talaga alam ng Diyos kung ano talaga yung ipagpapasya natin o yung ating gagawin. Kasi yung salitang pagsubo kasi, dun siya napasa. Oo. Kasi si Kaeli, pinapangunahan niya kasi yung mga talata. Nagkukonklud siya. Halimbawa, yung parang na maraming Diyos. Wala ka nang mabasa sa talatang maraming Diyos eh. Alam ko, merong sinasabing, kayo'y mga Diyos. Pero naintindihan ng mga Hudyo yun, yung mga Hebrew yun eh. Huwag mo ipaliwanag sa mga may-ari ng lingwahe. Alam nila yun eh. Alam nila yung idiomatic expression yun eh. They know that genius of the Jewish language. Alam nila yung lingwahe nila. Hindi literal na Diyos yung mga yun. Hindi pumasok sa isip nila na Diyos ang mga yun. In fact, yung 82 Psalms o ng awit, hanggang ngayon binabasa ng mga rabbi pag sila may pagpupulong. Pero never na pumasok sa kakote nila, sila ay mga Diyos because they know their language. Okay? So, siguro, bibigyan natin ng emphasis yan kung may panahon mamaya. O kaya, sa ibang pagtatalakay natin. Kasi ginamit niya yung talata na yun to justify na hindi alam ng Diyos kung ano yung pasya ng ating puso. Siya may konklusyon nun eh. Para bang ganito, bakit naniniwala o turo ni Kaeli Soriano na ang Diyos ay may puwet daw? Yung Diyos na pinapakilala niya, subhanallah. Kasi mababasa, nakaluklok, nakaupo. Tinanong siya ng born again dun eh. Paano po upo kung walang tuhod? Kasi wala raw tuhod ang Diyos eh. Kasi ang tuhod, ginawa para panlahod sa Kanya, panlahod sa Kanya. Wala raw tuhod yung Diyos. Yung Ama na tinatawag niya. Paano upo? Sabi ng born again sa Kanya. Paano upo kung walang tuhod? Di nakasalampak. Ganun nila, ganun nauwi sa ano eh, kita mo, luwalhati kay Allah sa lahat ng itinuturing nila patungkol sa Diyos. Pero ganito yung Diyos na pinapakilala nila. Magkagayon pa man. Dito sa talatang binabasa natin, sumasalungat kay Kaeli Soriano. Hindi totoo yung sinabi niya. Sapagkat wala namang talatang mababasa, Brother Net, na direkta na merong hindi alam ang Diyos. Wala. Siya may konklusyon yun. Bukod doon, dinagdagan niya pa eh. Merong hindi kayang gawin ng Diyos. Siya lang may konklusyon nun eh. Lumikot masyado yung kanyang isip, pagkatapos masyado siyang nag-rely sa Tagalog version ng Biblia. Tapos, out of that, ay gumawa siya ng doktrina. Kaya ang tingin natin dito, personality cult eh. Meron akong kaklase ngayon, nandyan sa Jeddah eh. Napaka-panatiko, ayaw akong kausapin. Ayaw man lang panoorin yung pinapanood natin sa kanya. Sarado na ako kote. Panatiko. Masyadong elibs. Masyadong bilib na bilib kay Kaeli. Tanong mo, bakit ka nandiyan sa Saudi Arabia? Paninira lahat sa Islam ang ginagawa mo. Pagkatapos, dyan ka ngayon. Sa Saudi Arabia. Diba? Ang sa akin lang naman, ano ba naman yung... Hindi nga. May pagkamuhi sa akin. Samantalang muti pa yun. Nung Katoliko pa siya, wala siyang pagkamuhi. Nung nagbago yung kanyang reliyon, may pagkamuhi na sa akin eh. Wala naman akong pinagawa yan. Klase ko siya nung high school eh. Nandiyan sa Jeddah, huwag kang mag-alala. Mag-mission dyan ng mga kapatid, papupuntahin kita dyan. Okay, tinan mo ha. Sana tayo. Binasa natin yun. Alam ko alam ng ano eh, alam ng Diyos ang mangyayari. Sa Quran, ikumpara natin sa Quran. Bibigay lang tayo ng ilang talata. Sino ang Diyos? Bago natin sagutin yan, yun muna, alam ba ng Diyos kung anong mangyayari, kung ano yung papasya ng tao? Kaya Kaeli Soriano, magpapalusot. Pero salungat yun eh. Nonsense eh. Di na mo ha, alam daw ng Diyos ang mangyayari before 1,000 years. Pero hindi alam ng Diyos kung ano ipapasya ng tao. O sandali lang, paano mo i-reconcile yung dalawang yun, Brother Knight? Yung sino ba ang gaganap? Sino ba ang gagampan for the next 1,000 years sa mundong ito? Di ba mga tao? Therefore, kung alam ng Diyos kung anong mangyayari for the next 1,000 years,
Alam din niya kung ano gagawin ng tao. Alam din niya kung ano ipapasya ng tao. Okay? Papaliwanag ko natin yan para mas malinaw pa. Pakibasa mo yung Ayatul Kursi, Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 255. Sabi dito, ganda na sinabi dito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah then has right to be worshipped, but He, the ever-living, the one who sustain and protect all exists, neither slumber nor sleep overtakes Him. To Him belong whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them in this world and what will happen to them in the hereafter. And they will never compass anything of His knowledge except that which He wills. His kursi extend over the heavens and the earth, and He fills up figures in guarding, preserving them. He is the Most High, the Most Grace. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. He knows what happened to them, to Scriptures, sa kanyang mga nila. Alam niya kung ano ang nangyari, naganap sa kanila. At alam niya, alam niya kung ano ang mangyayari sa kanila. Oh. Sapat na. Nasumampalataya tayo. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin. Ganito yan. Kung paanong nalalaman ng Diyos, huwag mo nang uriratin. Huwag mo nang likutin ang isip mo. Hindi kayang matarok ng ating isipan yan. Para bang ganito? Si Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami'ud du'a, ang nakaririnig ng mga panalangin. Pag nilikot mo isip mo, sandali lang. Paano naririnig ni Allah ang mga dua, ang mga panalangin ng mga tao? Gayong milyon ng tao. Pagkatapos, iba-iba ang dialect. May Bisaya, may Tagalog, may Ilonggo, may Ilocano. Iba-iba ang mga lingwahe. May Hapones, may Hapon, may Czech, may German, may French, may Korea, may English. Russia. May Russia. Paano niya naririnig ang lahat ng yun? Paano niya naunawaan? Paano niya naintindihan? Yung ba kaya mo riratin ang ating isip? Hindi! Sapat na sumampalataya tayo. Siya ang as-sami'ud du'a, ang tanging nakaririnig ng panalangin. Huwag na natin likutin kung paano yung naririnig ang lahat. Magkagayon din. Siya ang nagbigay sa atin ng choice of free, ng free will. Hindi niya tayo pinakialaman per se sa ating free will. Pero kung paano natin gagamitin ito, alam niya. Alam niya. Huwag mo na lang likutin ang isip mo kung paano alam ng Diyos ang paggamit natin ng ating pagpapasya. Hindi na natin matarok yun. Basta sumampalataya tayo, nandito tayo sa mundo na kung saan ay merong pagsubok na tayo mismo makababatid kung hanggang saan ang kaya natin. Yung test na to, hindi dahil sa hindi niya alam. Para ba kay Abraham? Alam ng Diyos ang magaganap. Kaya lang si Abraham, nung napatunayan niya yung kanyang katapatan sa Diyos, siya mismo, naramdaman niya, ganito ang mahal si Allah. Mas mahal ko
higit sa kanino pa mo. Allahu Akbar. Nakuha mo? Para sa atin yun eh. Hindi yan ang ating focus eh. Siguro pag sumagot siya patungkol dyan, pag pinansin niya tayo, isasagot tayo patungkol dyan. Pero ang focus natin, kung sino ang Diyos. Okay? Basahin natin yung isa pang talatang binasa niya. Ha? Binasa niya yung 32, 39, ng ano yun? Brother Knight, yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 32 verse 39, binasa niya. Para sagutin yung nagtanong kung sino ang Diyos. O isa sa mga talatang binasa niya. Ang dami-daming talatang mababasa. Para masabi niya kung anong pangalan. Hindi niya sinabi. Hindi niya binasa. Ang tatak nga ako, ba't ito pinagbabasa niya? Itong mga talatang ito, sasalungat sa iyo, Kaeli. Basahin natin. Tignan niyo. Tignan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. O, yun daw ang Diyos. Tingnan ninyo ngayon, ako nga, sa makatuwid ay ako nga. Pero hindi niya pinaliwanag ito eh. Ano yun? At walang Diyos liban sa akin. Hindi niya pinaliwanag. Hindi niya binigyan ng emphasis. Ang alin? Yung talata, kasi makukuryente siya dito eh. Bakit? Yung Diyos na nagsasalita rito, nagsasabi, tingnan ninyo ngayon ako, sa makatuwid ay ako nga, at walang Diyos liban sa akin. Salungat kagad doon sa isang turo ni Soriano na maraming Diyos, na si Jesus daw, Diyos na may Diyos. Ha? Ganun ang paniniwala niya, di ba? Yes. Oh. Salungat eh. Sapagkat yung Diyos dito ay nagsasabi, walang Diyos liban sa akin. Oh, dito siya nagbigay din eh. At walang makaliligtas sa aking kamay. Pag gusto raw tayong kunin ng Diyos, nakukuha tayo sapagkat siya talaga ang makapangyarihan sa lahat. Wala naman tayong total dun eh. Kaya lang itong binasa niya, hindi niya pinaliwanag yung bandang itaas na sinasabi ng Diyos, walang Diyos liban sa akin. Basahin natin the same chapter, Deuteronomy chapter 4 verse 39. Pakibigay nga sa akin yung Arabic Bible. Meron tayong Arabic Bible eh. Sikapin natin, basahin din natin sa Arabic Bible. Ito yung Arabic Bible natin. Matanda pa to sa King James Version, yung ang Biblia. Bakit natin babasahin ito? Kasi sabi ni Kaeli, sabi ni Eli Soriano, sa mga turo niya, yung Allah raw, Diyos-Diyosan yan. Hindi daw yan, wala daw sa Biblia yan. Kaya yung mga halal, huwag daw kainin. Mga membro niya, panatiko, pag may halal, ayaw kumain ng may halal. Kasi bakit? Sapagkat daw yan daw ay hain sa Diyos-Diyosan. O paano to? Mamaya, babasa tayo. Sino po yung Diyos na tinutukoy? Sa Deuteronomy. Babasa tayo sa 4:39. Pakibasa. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ang siyang Diyos sa itaas ng langit at sa ibaba sa lupa at wala nang iba pa. Ano sabi niya? Ito, pakibasa mo rin. Wala nang iba. Ang salin ng ang bagong ang Biblia. Basahin mo ng malakas at dahan-dahan na bagay. Kaya alalahanin mo sa araw na ito at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ang siyang Diyos sa itaas ng langit, sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Yeah. Dito sa English, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Sa Arabic, basahin natin sa Arabic. Kasi dito sa bandang itaas, sino po yung Diyos sa langit at Diyos sa lupa, na kung saan there is no other, wala nang iba pa. Pag binasa mo yung 32 dito sa Arabic Bible, ang sabi dito, alladhi khalaqallahu fihi
insana ala ard. And Allah, pag tinaslit pa ito Allah created man on earth. Allah. Nakalagay dito, alladhi khalaqallahu. Khalaqallah. Allah nandito. At yung Allah pala na ito, nagpakilala, bandang ibaba, na ang sabi niya, ito, basahin natin. Ta'tarifu al-yawma waradditu fi qulubikum qailin inna ar-raba huwa ilahu fis samai min fawqu wa ala ard. In other words, medyo malabo na yung mata natin. Pero sabi dito, acknowledge and take to heart this day that the Lord o Allah is God in heaven above and on the earth below. Allah. Yung Allah pala, ang tinutukoy, ayan, Arabic, paki-close up mo nga. Ano, Arabic po yan. Binasa po natin, mas matanda pa po ito sa King James Version. Nandito yung Allah, ayan o. Para si ginamit Puro mo. natin ha. Para si ginamit mo. Yung Arabic ba dyan na ginamit? Yan ba yung Arabic ba ng New International Version? O yung iba yung New International Version diya sa Arabic? Iba yung New International Version. Ito, Bandai kasi ito eh. Nagsimula ito, if I'm not mistaken, 12th century. Nauna pa to sa King James Version. Yung King James Version kasi 1611. Ito sa 12th century. Wala pang Bible nun ha, panahon ni Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayan ang Allah, ayan ang Allah. Ayan o. Ito yan, pag-close-up mo nga. Naka-close-up mo na ba? Ayan o. Yung Allah na yan, nagsasabi, siya alamang ang Diyos sa langit at siya ang Diyos sa lupa. Sa itaas ng langit at sa lupa. Wala nang iba pa. Pakiulit mo nga yung basa dyan, brother. Sabi dito, sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ang siyang Diyos. Wala nang iba, di ba pa? No. Panginoon sa... Langit at lupa. Ulit mo. Yung langit at lupa. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala. 4:39. Ang 9, talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ang siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba. O, di wala nang iba. Sumasalangot na naman yan dun sa turo ni Eli Soriano kasi may nagtanong sa kanya regarding sa 1:17:3. Sa 1:17:3, nakalagay doon, nung tumingala kasi si Kristo, nung sa verse 1, diba? At pag tingala niya sa langit, sa verse 2 sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay. Alam mo, paano niya nilikot yan? Parang si Obidos din, nilikot yung talata na yan. Tama! Sinabi ni Jesus Christ, habang siya'y nasa lupa, kaya nga siya tumingala sa langit, ang sabi niya, Ama, ikaw ang Diyos, ikaw ang kaisa-isang Diyos na tunay na makilala nila. Bakit? Kasi ikaw ang Diyos dyan sa langit. Nasa lupa siya nun. Kaya sinabi niya, ang kaisa-isang Diyos na tunay, yung Ama. Kasi nasa langit siya. Hindi. Lulusot ka pa eh. Mamimiloso pa, pipilipiti mo pa yung talata eh. Tingnan mo nakalagay dyan. Si Allah sa Arabic Bible, hindi nyo kayang tanggihan niya. At saka ito pa sabi pa dito sa Genesis 1:1, mas lalo sila ditong mayayari. Sabi dito, sabi dito Fi bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Ibadi. Okay? Fi bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Nandun din yung Allah. In the beginning, God, yung salitang God, ang pinanggaling niya sa Arabic, is Allah. Yung sa Hebrew, Elohim. Elohim. O Allah rin pala. Khalaqallahu. Tapos sasabihin no, Diyos-Diyosan yung Allah. Nasa Biblia matanda yan eh. Matanda pa sa Biblia, pinagbabasa mo eh. Sabi mo, dapat pumatay tayo sa matanda. Mas matanda ang Arabic Bible eh. Sa Arabic Bible, yung Diyos na lumakalab ng langit at lupa, ang pangalan niya ay Allah. Tapos tinuturo mo sa membro mo, pag halal o kainin, sapagkat yan ay hinahin sa Diyos-Diyosan. Subhanallah. Kaya tumitindi kayo, mabuti na lang eh.
Meron, ha? Mabuti na lang nandito. May sumasagot sa iyo ngayon sa panig ng Islam. Wala tayong personalan. Pero, kaya ka namin sinasagot, ang takim mo, turo mo sa membro mo, pag halal, huwag kainin. Bakit? Pagkain sa Diyos-Diyosan. Paano to? Yung Diyos na nagpapakilala, nang sabi niya, walang Diyos sa itaas ng langit, walang Diyos sa lupa, kundi si Allah. At saka, lalabas, sabi pala ng Diyos ng Musa, walang Diyos na gaya ko, walang Diyos sa taas ng langit, walang Diyos sa lupa, kundi ako lang. Tama? Pakibasa mo ng Tagalog ulit. 4:39. 4:29, talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ang siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Pag italastas daw, ilagay sa puso. Isa lang ang Diyos, Soriano. Sa itaas ng langit, sa lupa, wala nang iba pa. O sa may sisingin si Jesus Christ dyan. Sa may sisingin yung isang barangay na Diyos din, sabi mo, lahat yan tunay. Nagigiba yung doktrina mo. Nagigiba. Gibang-giba nga basa pa tayo isa pa. Kasi binasa din 32-39, nakalagay doon. Ako ang Diyos, liban sa akin wala nang iba pa. Hindi niya binigyan ng diin yun Hindi niya binigyan ng emphasis yun O basa pa, tingnan mo. Magbasa tayo. Sa 44, 24 ng Isaias. 44:24 ni Isaias. Kamali ng pagbabasa si Kaeli. Ang tanong, sino ang Diyos Kaya ang binasa niya, yung talatang kukontra sa kanyang doktrina. 44:24 ni Isaias. Siguro para siya ko nabasahin sa translation mo sa Biblia. Kasi mas maganda basahin dito yung kanyang salin nito ng Isaias. Okay. Sige, Nehemias, Jeremiah, Isaias. Ganito po ang ating mababasa sa 44:24. Ito po. Kaya sasabihin ng Panginoon, tama? 44:24. Yes. 45. Ito. Ganito ang sabi ng Panginoon ang iyong manunubos na nagkanyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay na mag-isang nagdadlad ng mga langit at nagdagdad ng lupa. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama Wala siyang kasama sa paglalang ng langit at lupa. Who was with me? Rhetorical question ng Diyos according to the Bible. At saka, Karashi, dito pa siya mayayari natin. Deuteronomy 6:4. Basahin na lang natin sa Arabic. Asma'u yabani Israel, Rabbi, ilahun Rabbu, wahid. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung salitang wahid, katumbas sa Hebrew na ikad. Ibig sabihin, absolutely one. Yes, totoo yun. Doon siya mayayari. Kasi binasa niya yung talata ng 32 ng Deuteronomy. Kaya tayo nagre-react kasi ganun niya sinagot yung tanong kung sino ang Diyos. Di ba? Sagutin natin siguro. Halimbawa, may nagtanong sa atin, sino po ba ang Diyos? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Kasi ang tanong, sino Di ba? Parang ang tanong, sino po ang presidente ng Pilipinas? Ang daan mo pang palabok Sagutin mo ng direkta. Sino? Sabihin may pangalan. Di ba? Para bang ganito, sino ang nagsabing I shall return? MacArthur. Di ba? Si Douglas MacArthur. Kasi sa ang tanong, sino Alam nga namang magpaliwanag ka pa. Yan yung yan yung may tabako. Halimbawa, tanongin, sino ang may-ari ng kape, Talakayan? Yung may-ari ng kape, Talakayan, yung sublerong nakapula, yung mamang mataba-taba na kote na mahaba ang balbas. Guwapo. Yung guwapo. Alam mo, di ba? Yung may tanda na parang may Samurai X. Kaliligoy pa. Hindi ko alam kung pinupuri mo o compliment o ano. Di ba magkakaiba man, ang tanong sino,
Oo. Hayaan natin ang Quran ang sumagot. Kanina nga, nasagot na natin, Biblia pa lang eh. Arabic Bible eh. Kung sino lumikha ng langit at lupa, at ang Diyos na yon, walang iba, wala nang iba pa. Kundi siya lang. Isa pa palang talata. Ha? Akin yung Biblia. Tingnan mo ha? Sabi kasi ni Eli, may Diyos pa talaga eh, may ibang Diyos eh. Bakit ang Diyos nanguusap ng ganito? Kaya lang, ang problema pa kay Eli Soriano, malaman lamang ko, yung Diyos pala nagsasalita sa Isaias, si Kristo daw. Diba? Malaki pa rin ang problema kung si Kristo na yun. Brother Ned, tinan nyo ha, basa tayo. Ang sabi niya rito, ganito. Ha? Pakibasa mo yung 44:8 lang. Kaya huwag mong matakot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at pinakilala at kayo ang aking mga saksi? May Diyos baga liban sa akin? Walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Dapat kung mayroong ibang Diyos, may Diyos baga liban sa akin? May nakikilala ko, yung anak ko, na galing sa sinapupunan ko bago ko iniluwal. Ganon kasi yung Diyos niya. Pwede mo sabihin, Karasit, may nakikilala ako. Marami kami. Marami kami. Tunay kami lahat. Hindi ganon eh. May Diyos pagaliban sa akin? Ako'y walang nakikilala iba. Para saan ba magpakilala ang Diyos sa ganitong kaparaanan kung meron din pala ibang Diyos maliban pa sa akin? Kaya nga, binibigyan niya ng diin. Ako lang, wala nang iba pa. Ako'y walang nakikilalang iba. Sa lumat itong mga talatang ito eh. Laban kay Eli Soriano. Ngayon, sagutin natin. Sino po ang Diyos Karasit? Malay mo nga, yung nagtanong kay Eli Soriano, kasi yung katanungan na yan, mga few days pa lang yan eh. Bago pa lang na-record dyan eh. Yung isa matagal na yon na merong hindi alam ang Diyos. Pero yung katanungan kung sino ang Diyos, bago-bago lang yan eh. Sagutin natin, sino ang Diyos? Dito sa chapter 3, kanina sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 255, nasagot na rin natin. Kasi ang sabi doon, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pero meron pa isa. Sa verse 3, Surah Al-Imran, basahin natin. Basahin mo natin sa Arabic. Ang sabi dito, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ano sabi niya? Allah none has right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. Sa Tagalog, Allah, wala ng Diyos kundi Siya. Ano ba? Al-Hayyul Qayyum, ang buhay, nananatiling buhay, ang nangangalaga at naglalaan, nagsusustento sa lahat ng umiiral. Kita mo, napakalalim eh. Napakaganda ng description eh. Hindi lang basta katangian na sinabi. Sinabi mo na kung anong pangalan. Pagkatapos, ibinigay ang sipat, ang mga katangian. Ano raw siya? Anong pangalan niya? Allah. Bukod doon, nagbigay pa siya ng emphasis. Wala ng Diyos liban sa Kanya. Pagkatapos, ang buhay, ang nananatiling buhay, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. Sa first person, nagpakilala ba ang Diyos kung sino siya? Basahin natin yung surah Taha, chapter 20. Basahin muna natin sa Arabic. Anong sabi niya? Ito, sa Bible kasi, hindi maintindihan kung ano talaga eh. Ano pangalan? Sa Quran malino. Nung siya'y nag-musap kay Nabi Musa alayhisalam, anong sabi ng Diyos? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, waqimus salata
Translation. Ha? Yan ay ang sabi sa Tagalog, tunay na ako ay si Allah. Walang Diyos kundi ako. Kaya't sambahin mo ako at ika'y magsagawa ng pagdarasal bilang paalaala sa akin. Basahin mo verse 14. Chapter 20 verse 14. Verily, Verily, I am Allah, none has right to be worshipped but I. So worship me and perform as-salah for my remembrance. tunay na ako ay si Allah. Sinabi niya ang pangalan niya in first person. Nangusap siya. Pagkatapos, nagbigay din. Wala ng Diyos, wala nang dapat sambahin, kundi ako. Allahu Akbar. Kaya't sambahin mo ako, at ikaw ay magsagawa ng pagdarasal bilang paalaala sa akin. Ang linaw ng Quran eh. Nagpakilala siya kung sino siya eh. Sa Bible, tingnan ko lang, kung di kayo magkagulo. Iba-ibang sagot niya, sino? Tingnan mo yung basa sa isang salin niya. Huwag mo na sabihin ko ano salin niya. Tingnan mo. Ayon sa 3:14 ng Exodus. Nung siya nangusap kay Moises, ano raw pangalan niya? Exodus Ha? 3:14, ganito po ang ating mababasa. Sabi ni Kuya Arthur. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako'y magiging gayon sa anumang ako ay magiging gayon. Tuloy. At isinusog niya, ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ano? Isinugo ako sa inyo, ni ako ay magiging gayon. Ni ako? Anong pangalan niya? Ni ako ay Magiging magiging gayon. Tapos mo ulit, anong pangalan niya ulit? Sabi niya, Ako? Sino ka? Anong pangalan? Paano sabihin ko sa kanila pag tinanong nila ako? Sino nagsugo sa'yo? Ano ko sasabihin ko? okay, ganito ang sinabi. Sabi dito, ako'y magiging gayon, sa anumang ako ay magiging gayon. Ako'y magiging gayon sa anumang ako'y magiging gayon. Yun ang pangalan. Alam ko lang, dun sa iba, ako'y si ako nga. Mamili na kayo kung ano yung gusto niyo rin. Kaya nga may nagparehistro dyan eh. Iglesia ni ako nga. Kita mo? Okay, sino pangalan? Ligaw. Hindi matukoy kung sino pangalan eh. Alam naman natin yung sasagot ni Kaeli, pakakala niya, hindi natin alam. Sabi niya, ang pangalan ng Diyos, hindi naman sasabihin, maganda sagutin tayo. Yung nakasulat sa 63 ng Isaias. Pag yan, nagparinig sa atin, sasagutin natin yan. Di ba? Hindi naman tayo naghahamon ng showdown, YouTube sa YouTube. Hindi, mas maganda yung harapan talaga. Formal. Ano masama? Wala namang personal. Sports lang. Di ba? Ganito. Brother Ned. Kasi ang pangangatiwala ni Kaeli, bibigyan na natin ito na sasamantalayin natin itong pagkakataon nito. Anong kapangangatiwala ni Edison? Ayaw ko ng debate sa mga Muslim. Bakit? Iba kasi ang batayan ng Muslim. Quran. Sa ating mga Kristiyano, Biblia, paano magmimit? No. Hindi yata sa pamilya sa mga debating nagaganap sa ibang bansa. O magkagayon pa man, nagpahayag pa siya. Papayagan mo. Debate, narinig ng isang kapatid natin yun. Narinig pa rin yan. Makipag-debate sa Muslim, basta walang Biblia, walang Quran, logic lang. O di payag na rin tayo, magkagayon pa man, matagal natin sinasabi ko eh. Ano yun? Nagparating na tayo ng ngamon eh. Membre pa nila si Willie Santiago. Ano sabi natin? Ito po sa ni Karashid. Tutol po ako ng Biblia po ay salita ng Diyos. Na ang Biblia po ay walang mali. Ako po, ang aking stand, ang Biblia ay maraming mali, maraming kontradiksyon, against sa scientific facts. Yan po ang tindigan nyo, ipagtanggol nyo. Kayo, negative kayo doon. Ako, affirmative. Ang Biblia, ito paksa, ang Biblia
ay hindi inerrant word of God. Ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia ay maraming mali. Ang Biblia ay maraming kontradiksyon. Ang Biblia ay against sa luma, sa scientific facts. O, ay malamang, maraming kakampi sa inyo. Baka kami meron na, makunti lang. Baka nga, pati Iglesia ni Cristo kakampi sa inyo. Kasi pagtatanggol niyo ang Biblia. Ngayon, kilala naman kayo sa magaling kayo sa Biblia. Yan ang hinangaan ng tao sa inyo. O, di pagkakataon, pagbigyan nyo kami. Siya nga tinawag nga ngayon kasi the new Jeremiah. Tingnan mo ha, oo nga eh, ang pantas eh, di ba? Oo. Tsaka hindi The lang sensible preacher. No, sensible preacher. Hindi lang yun. Pag napagtanggol niya ang Biblia, o di lalo siyang kahangaan ng tao. Diba? Kaya lang, pagbigyan mo kami. Diba? Total, kaya naman kami nagkakaganito rin. Una, wala namang masama. Wala naman tayo personal na alitan. Aral lang. Aral lang. Total, may mga pinatulang ka rin naman na hindi kilala ang personalidad sa iba't ibang pangkating reliyon, ibang reliyon. Wala naman siguro masama kung papatulan mo si Karashid. Alam namin, kahit hindi harap-harap kasi gagamit siya ng Internet. internet. Walang problema sa atin yun. Basta paulakan lang tayo. Walang personal. Diba? Total, kiniliti mo na rin kami. Marami kang sinabi rin. Against our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, against the religion of Allah, and against Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kaming personal na galit. Titindigan ka lang namin sa isang maginoong debate o diskusyon. Ha? Ngayon, magbigay pa tayo siguro ng isa pang talata. Sagutin muna natin ngayon. O, yung isa pang talata. Dalawa, no? Isa pang talata tungkol sa sino ang Diyos. Pakibasa natin yung sa chapter 59, verse 21, 22, 23. Tama ba? Sorry. In last verse, 22, 23, 24. Basahin natin. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. والله الذي لا إله إلا هو العلم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. He is Allah beside whom none has right to be worshipped but He, the all-knower of the unseen and the seen. He is the most gracious, the most merciful. He is Allah beside whom none has right to be worshipped but He. Siya si Allah, maliban sa Kanya ay wala ng Diyos. The King, ang Hari, the Holy, ang Banal, the one free from all defects, ang Sakdal, ang walang kapintasan, the giver of security, ang tagapagbigay ng seguridad, the watcher over His creature, ang nagmamasid sa kanyang mga nilalang, the Almighty, ang the pinakamakapangyarihan, Compeller, ang tagasupil, the Supreme. ang pinakamataas. Glorify is Allah. Luwalhati kay Allah. Above all that they associate as partner with Him. Luwalhati kay Allah laban sa mga itinuturing nila sa Kanya. He is Allah, Siya si Allah, the Creator, ang manlalalang ang lumikha, the Inventor of all ang things, nagpasimula ng lahat ng mga bagay, the Bestower of forms. ang humubog ng anyo. To Him belong the best name. Sa Kanya nagmumula o sa Kanya ang lahat ng mga mainam at magandang pangalan. All that is in the heavens and the earth glorify Ang Him. lahat ng mga nasa langit at nasa lupa ay lumuluwalhati sa Kanya. And He is the Almighty, the At All-Wise. siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinaka
maalam. Yan po ang Diyos. Wala namang ganito sa Biblia. Buong buo, anong pangalan niya? Pagkatapos sinabi niya kung ano pa yung mga pangalan niya at kanyang mga katangian. Those beautiful names belongs to Him. Kita mo? As-salam, ang sakdal, ang walang kapintasan, free from all defects. Yan po ang Diyos na nagpapakilala sa Quran. Sagutin natin yung unang tanong. Sagutin natin yung pangalawang tanong. Nasaan ang Diyos? Alam mo, yan kasi ang puzzle o trivia ni K.L. Soriano, di ba? Sabi niya kasi, bago lalangin ng Diyos ang langit at lupa, nasaan siya? Ano ba yung sagot na doon? Ano ba yung tanong na? Parang naalala ko, ang Diyos atay parang nasa lupa ng mga lupa. Ano ba Kasi ang pagkakaalala ko sa Aklat ng Kawikaan. Pero hindi ko siya ganun ma-recover. Pero naalala ko na nilufute na siya doon ni Ubidos regarding sa matter na yun. Bakit? Kasi nga, sabi ni Ubidos, hindi marunong si K.L. patungkol sa poetry ng Hebrew kung ano ang ginamit talaga sa talatang iyon. Oo. Bakit? Ano ba sagot niya? Kasi sabi ni Ubidos, mahirap naman tanggapin na ang Diyos na ang kanyang dwelling place ay lupa ng mga lupa. Lalabas, mayroong dalawang mundo. Yes, dalawang mundo, dalawang lupa, Oo, dalawang isang earth na kanyang kinapupuntahan, ay isang earth na kanyang dwelling place, at isang earth na kung saan dito niya tayo nilikha. Kasi sa Arabic Bible, para yung art ang ginamit doon. In fact, kung babasahin mo ng mahusay yun, bakit dito sa contemporary? Kasi ang pinagbatayan niya, kung di ako nagkakamali, ay nasa Aklat ng Kawikaan. Kawikaan. Ang kabanata ay 8, tama ba? Ang dala na nga, parang siya kabanata yung church ng Kawikaan. Why do you care about us humans? Why are you concerned for us weaklings? You made us little lower than yourselves. Okay? And you have crowned us with glory and honor. And let us rule everything your hands have made. And you part of all of it under our power. So, dito, yung regarding sa, I often think of the heavens your hands have made, and of the moons and stars, and put in place. Basahin natin sa Tagalog. Kawikaan 8. Sandali Yung, basahin mo yung 8 yung tungkol sa karunungan. Tama ba? 8, di ba? Sa 8 talata ay Basahin mo muna yung simula. Yun. Okay. Sa 22. 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kaniyang lakad bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Basahin mo yung 31. Talo na tayo sa 31. 31. Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa at aking kaaliwan ay sa mga anak ng tao. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nag-iingat sa aking mga daan. So, yun ang sagot niya doon sa 31, nagagalak sa kanyang lupang tinatahan. So, yun ang sagot niya, lupa. Dali, basahin natin ulit Parang lumalabas na para si Tama. Kasi maliit itong Biblia natin, kaya parang lumalabas na si talagang mas malinaw dito. parang nakikita ko may point din si Ubidos patungkol sa reputation niya kay Soriano. Lalabas talaga magkakaroon ng dalawang earth. Ito, sabi dito. Oo. I was right besides the Lord, helping Him plan and build. I made Him happy each day, and I was happy at His side. I was pleased with His world and pleased with His people. Dito wala kang masisense kung saan siya nakatira dito. Meron tinatawag na world. Pero yung world na yun, kalinsabay din sa mga tao. I am pleased with His word and pleased with His people. Pero dito sa 31 ng Tagalog, nagagalak sa kanyang lupang tinatahanan at sa mga anak ng mga tao ay nasisiyahan. Kung interpret ni